Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another question, another issue from Sani Rahim Ladin Lupina. Ang tanong na ito ay tagal na to noong October 21, 2025 pa. Okay, pasensya na po sa mga katanungan na nagpadala noon. Ngayon lamang tayo nagkaroon ng time para basahin yung mga ito. Dahil sa ating mga trabaho. Anyway, ang tanong po niya ay ganito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadh, nagkamali po ako. Nag-adan po ako ng wala sa oras at ang kamat po ng wala sa oras. At ibig sabihin, nag-ikama siya ng wala sa oras. Ngayon, Salatul Fajar. Tapos ko po magsala, saka ko na lang po napansing mali ang oras na nakita ko. Ay do. Nagtaka po kasi ako bakit kamat na ay wala pa rin ang mga kasamahan ko po dito sa masjid. Kaya tiningnan ko po ang oras ng phone ko. Saka ko na po na lamang mali ang orasan namin or weak na po ang battery. Patulong po Ustad, isa po akong balik Islam. Mashallah, tabarakallah. Okay, sagutin natin ang katanungan ng kapatid natin na isang balik Islam. Kapatid, although I think meron na tayong partial na kasagutan yata dito. But, subhanallah, ngayon lang po ito, kumbaga ngayon lang ako nagkaroon ng time para masilip yung mga yung ating mga direct messages sa ating Facebook page. Kasi po, lagi naka-open po yung messenger ko sa personal account. Anyway, sasagutin natin sa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ito po ay kaalaman para sa pangkalahatan, di lamang ito kay kapatid So barakallahu fi kapatid naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at katatagan sa sala. Ang ganitong pagkakamali kapatid ay maaaring mangyari talaga. At mahalagang paghiwalayin ang dalawang usapin, ang bisa ng sala, yung validation ng sala or validity ng sala, at kung may kasalanan ba ang taong nagkamali kagaya mo. So nagfajar ng hindi sinasadyang bago pumasok ang oras, valid ba ang sala? Kung natiyak pagkatapos ng sala na ang buong salatul fajar ay naisagawa bago pa talaga pumasok ang oras ng fajar, ang sala na iyon ay hindi sapat bilang obligatoryong fajar at kailangang ulitin kapag pumasok na ang tunay na oras. Gayunman, kung tunay na nagkamali lamang siya sa orasan at naniwalang pumasok na ang oras, wala siyang kasalanan ni inshallah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya sinadyang salungatin ang batas ng Allah. Ngunit, ang kawalan ng kasalanan ay hindi nangangahulugang nagiging valid ang fard na ginawa bago ang oras nito. Tandaan natin na ang pagpasok ng oras ay kondisyon ng bisa ng sala. Ibig sabihin, one of the conditions, the validations of sala is yung pagpasok, dukhulul waqt, pagpasok ng oras ito. Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa, inna salata kanas 'alal mu'minina kitabam mawquta. Katotohanan ng sala ay itinakda para sa mga mananampalataya sa mga takdang oras. So ang dukhulul waqt, ang ibig sabihin pagpasok ng takdang oras ay kabilang sa mga kondisyon ng pagiging wasto ng obligatoryong sala. Kaya ang zuhur ay hindi maaring isagawa bago pumasok ang zuhur. Gayon din ang fajar ay hindi maaring isagawa bilang fard bago sumikat ang al-fajru as-sadiq. Ibig sabihin ang tunay na bukang liwayway. Ano ang takdang oras ng fajar? Sinabi ng Propeta Muhammad sallam, wa waqtu salat as-subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'u syams. Rawahu Muslim. Ang oras ng salatul subh ay mula sa pagsikat ng fajar hanggang hindi pa sumisikat ang araw. Sa makatwid, ang simula ng fajar salah ay hindi nakabatay lamang sa oras na nakikita sa relo o kaya sa wall clock, kundi sa tunay na pagpasok ng oras ng fajar. Ang relo o prayer timetable ay paraan lamang upang malaman ito.
Now, kung nagkamali lang sa orasan, kailangan bang ulitin? Ang sagot ay yes, of course. Halimbawa, ang tunay na Fajr ay 4:40 AM. Dahil mali ang relo, inakala mong 4:45 AM na. Nag-adhan, nag-ikama at nag-Fajr ka. Pagkatapos ay nalaman mong 4:20 AM pa lamang pala. Kung ganun, ang obligatoryong Fajr ay kailangang ulitin pagkatapos pumasok ang Fajr. Sapagkat ang unang sala ay naisagawa bago dumating ang oras nito. Ay sinabi ng Allah, Aqimis sala liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-Fajr. Surah Al-Isra. Itatag mo ang sala mula sa paglilihis ng araw hanggang sa kadiliman ng gabi at itaguyod ang pagbigkas sa Fajr. So, ipinapakita nito na ang mga sala ay may kanya-kanyang itinakdang panahon. May kasalanan ba dahil hindi naman sinadya? Dito naman ay iba ang hatol. Kung ginawa mo iyon dahil tunay mong inakalang pumasok na ang oras at walang intensyong magdasal bago ang oras, wala kang kasalanan inshallah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina o akhtana sa Surah Al-Baqarah. Ang aming Panginoon, huwag mo kami kapanagutin kung kami ay nakalimot o nagkamali. So, sa Sahih Muslim, tungkol sa dua na ito, sinabi ng Allah, Qad fa'altu. Rawahu Muslim. Ibig sabihin, ginawa ko na. No? Ibig sabihin, tinanggap ko ang inyong kahilingan. Kaya may mahalagang prinsipyo dito. Ang pagkakamali ay maaaring mag-alis ng kasalanan, ngunit hindi nito kinakailangan gawin valid ang isang ibada na nawalan ng mahalagang kondisyon. Wala kang kasalanan dahil sa pagkakamali, ngunit kailangan pa rin isagawa ang Fajr sa wastong oras. So, paano naman ang adhan na naibigay ng maaga? May mahalagang detalye dito. No? May dalawang adhan na napatunayan para sa Fajr noong panahon ng Propeta Sallam. Sinabi niya, Inna Bilala yu'adhinu bilayli fakulu washrabu hatta yu'adhina ibnu ummi maktum. Muttafaqun alayh. Si Bilal ay nag-aadhan habang gabi pa. Kaya kumain at uminom kayo hanggang mag-adhan si Ibn Maktum. Yan sa mga sahaba na hindi nakakita. Ngunit ang adhan na nagpapahayag na pumasok ng oras ng Fajr ay kailangan gawin kapag pumasok na ang Fajr. Kaya kung ang adhan na ginawa mo ay inakala mong regular Fajr adhan na, ngunit napaaga dahil sa maling relo, kapag dumating ang tunay na Fajr ay dapat muling gawin ang adhan kung ikaw ang responsible sa adhan ng masjid. At syempre, ang ikama ay uulitin din bago ang actual na Fajr na sala. So paano kung habang nagdarasal ay pumasok ang Fajr? No, ito may mga ganitong situation. Ito ay may technical na situation. Halimbawa, nagsimula ka ng sala 2 minuto bago ang Fajr. Ngunit habang nasa ikalawang raka'a ay pumasok ng oras. Hindi pa rin sapat iyon bilang obligatoryong Fajr ayon sa karamihan ng fuqaha, sapagkat sinimulan ang fard bago pumasok ang oras nito. Kaya ang pinakaligtas at wastong gawin ay ulitin ang Fajr pagkatapos ng pagpasok ng oras. So paano kung hindi sigurado kung napaaga nga? Iba naman ito. Kung tiyak lamang na mali ang relo, ngunit hindi mo alam kung ang sala ay talagang natapos bago ang tunay na Fajr, kailangang alamin muna ang actual na oras. Hindi sapat ang simpleng pagdududa upang husgahang invalid ang sala. Ngunit sa sitwasyong inilarawan mo, kung natiyak mong ng Fajr ka talaga bago pumasok ang oras, kailangan itong ulitin. Okay? So bilang khulasa sa mga nabanggit natin, so meron tayong situation at meron kanya-kanyang hatol. So buong Fajr, ang situation mo ng buong Fajr ay ginawa bago pumasok ang oras. Hindi valid bilang fard ito ay dapat ulitin. Sa sitwasyon na hindi sinasadyang napaaga dahil mali ang relo, walang kasalanan inshallah subhanahu wa ta'ala. Sinadyang mag-Fajr bago pumasok ang oras, so hindi valid at may kasalanan ito. Napaagang regular Fajr adhan dahil sa pagkakamali, so ulitin ang adhan kapag pumasok ang tunay na Fajr. Napaagang ikama, ulitin bago ang wastong sala. Nagsimula ang Fajr bago ang oras ngunit pumasok ang oras habang nagdarasal, ulitin ang fard pagkatapos pumasok ang oras. Hindi tiyak kung napaaga talaga, so wag maghatol batay lamang sa pagdududa, tiyakin muna ang oras. Okay? So isang mahalagang aral kapatid,
Huwag mong hayaang ang pangyayaring ito ay maging dahilan upang labis kang mabahala sa iyong pagsamba. Ang nangyari sa pagkakamali sa patuloy ng oras sa pagtukoy ng oras, hindi sinasadyang pagwawalang bahala sa sala. Ang kailangan lamang ay itama ang nagkamali, ulitin ang sala sa tamang oras at maging mas maingat sa susunod. Mainam na i-check ang oras gamit ang mapagkakatiwalaang prayer timetable o higit sa isang maasahang source, lalo na kung ikaw ang nag-aadan para sa isang jamaa. Ito ay may napakagandang prinsipyo sa Sharia na fattakullaha mastata'tum. Kaya katakutan ninyo ang Allah ayon sa inyong makakaya. Okay? Kaya kung natiyak mong naisagawa mo ang Fajr bago pumasok ang tunay na oras nito, kailangan mong ulitin ang Fajr kapag pumasok ng oras noon, no? Ang unang sala ay hindi may tuturing na pagtupad sa obligatoryong Fajr dahil ang pagpasok ng oras ay shart as-siha. Ibig sabihin, kondisyon ang pagiging wasto nito. Subalit wala kang kasalanan, inshallah, kung ang nangyayari ay isang tunay at hindi sinasadyang pagkakamali dahil sa siraang o maling oras iyong pinagkakatiwalaan. Ngayon din kung ang regular na Fajr adhan at ikama ay napaaga, ulitin ang adhan kapag pumasok na ang Fajr at pagkatapos ay mag-ikama muli para sa wasong sala. Okay? So malinaw, hopefully mayroon kang natutunan inshallah. Bagamat ang yung katanungan ay noon pa at ngayon lang nasagot, ito ay paalala at aral din sa mga kapatid natin sa mga katulad ng ganitong sitwasyon. So barakallahu fikum, subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.